Amen, amen. Are we ready po to be blessed sa pamamagitan po ng salita ng Diyos? Ready na po ba tayo? So ready po natin yung ating seatbelt sapagkat ang ating pong preacher sa gabing ito ay hindi man po ganun kalakihan po pero malaki po ang puso niya po sa gawain at umuusog po ito sa nag-uusog ng mga problema sa buhay. Amen. At ito po ay hindi po kayang magiba sapagkat siya po ay lingkod ng Panginoon. Amen. So for this evening po, tawagin na po natin ang ating pong preacher tonight, Pastor Dominic Manglikmot, missionary po to San Marcelino, doon po sa lugar po. Si Chulawin, Pastor, no? Si Chulawin, amen. Pastor Dom, to the honor po. Hello. Gandang gabi po sa bawat isa. Start na po tayo, amen? Tayo po tayong lahat as we read God's Word in Luke chapter 2, beginning verse number 8 hanggang verse number 20. In Luke chapter 2, beginning verse number 8 to verse number 20. If you are there, say aloud, amen. Wala pong Bible yung iba. Amen? Luke chapter 2, verse number 8, and the Bible says, "And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night." Mga busy na mga shepherd. In verse 9, "And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not. For behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord." Verse number 12, "And this shall be a sign unto you, ye shall find the babe wrapped in the swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see these things which is come to pass, which the Lord hath made known unto us." Let me read again the last phrase ng verse number 15, "which the Lord hath made known unto us." Verse 16, "And they came with haste, and found Mary and Joseph, and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And all they that heard it wondered at those things which were told them by the shepherds. But Mary kept all these things and pondered them in their heart." Verse number 20 and the last, "And the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them." The title po ng ating pong pag-aralan ngayon, gabi, makikita po natin sa verse number 14, "Glory to God in the highest." Glory to God in the highest. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Lord, we humbly come to you, Panginoon, ngayon pong gabi, na ikaw po, Lord, ang siyang manguna sa aming pong pag-aaral, Panginoon Diyos. Lord, wag niyo pong hayaan na ang aking pong laman, ako po ang masunod. But Lord, ang inyo pong salita po, Panginoon. May your Holy Spirit have a free course to dwell, manahan, sumama, Panginoon, sa amin ngayon pong gabi. Lord, I pray, ang inyo pong salita, Panginoon, ang siya lamang pong lumutang, ikaw lamang po maging sikat po, Panginoon Diyos. Katulad po sa darating po na Christmas, Panginoon. Ikaw po makita, ikaw po ang aming pong ma-worship po, Panginoon. Muli, Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng wisdom and knowledge, Panginoon, sa akin as I preach your word outwardly.
Lord God, you preach to the heart of the people, Panginoon, tonight. Ang bawat isa, Lord, ay magkaroon po ng focus and understanding, Panginoon, when it comes to your word. We love you, Lord, and forgive us, Lord, and all these things I ask and pray. In Christ's name, amen, amen. Please be seated po. Please be seated. Amen. Thank you po sa inyo pong pagtayo at pagbigay thank you po, ng galang po sa salita ng Panginoon. So, as we start po yung ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, unang-una po, ako'y nagpapasalamat sapagkat ay binigyan pa po tayo ng pribilehiyo po, na makatayo po sa pulpitong ito, sapagkat tayo po ay nagiging maingat pagdating po sa pulpito. Amen? Hindi po dapat lahat ay pinapatayo sa pulpito. Salamat po sa Panginoon at sa ating pong Pastor John Mark, to give me the privilege sa pangangaral po ng salita ng Panginoon. As we start sa ating pong introduction, as I listen, habang ako po'y nakikinig sa ating pong mga special song, napakinggan ko po doon, A King Without a Crown. Amen? At ako'y naluha. Alam niyo po, ang Panginoong Diyos ay pumarito. Meron nga doon nakalagay, Worship the Newborn King. Pero wala siyang crown. Amen? Joy to the world. Sabi doon, di ba? Dito sa kabila. Ano pang sunod dyan? The Lord is come. Ano yan? Sunod-sunod yan eh. Savior is born. Worship Christ, the newborn King. Pero wala siyang corona. Pero hindi po siya umangal. Amen? Hindi siya umangal. Kaya po sa ating pong introduction, mga kapatid, as we ponder upon the Word of God tonight, as we read verse number 14, kanina po, we already read the verse number 14, at the Bible says, Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Alam niyo po, the glory of God is the highest possible purpose for anything. You know kung bakit po ginawa ng Panginoon ang lahat, the creation, para po sa Kanyang glory. Amen? Alam niyo po kung bakit din ipinanganak ang Panginoong Jesucristo? For His glory. For His glory. Kaya po yung title ng ating pong pag-aaral, Glory to God in the highest. Ang tanong po sa kalagitnaan natin, sa ating pong Pasko na isa-celebrate, mag-glorify kaya natin yung Panginoon as we celebrate Christmas? Talaga po bang ang ating pong pag-celebrate ng Christmas ay maiaangat natin at masabi po natin sa ating pong celebration, Glory to God in the highest? Dito po sa ating pong talatang binasa, we know the narratives of this story. Ano po, the shepherds ay inadore yung ating pong mahal na Panginoong Jesucristo nung siya po ay nandoon sa manger. And the very purpose for which Jesus came into the world is to glorify the Father. Yan po yung purpose niya rin. Kaya po siya ay ipinanganak din dito sa mundo natin. Wala po siyang ibang purpose. Maliban po doon sa iligtas tayo sa kasalanan natin, isa rin pong purpose ng Panginoon, Jesucristo, is to glorify His Father in heaven. Sabi po ng John 17 verse number 4, I have glorified Thee on the earth. I have finished the work which Thou givest me to do. Yung sinong pinanganak siya, glory to God in the highest. Nung siya ay namuhay dito sa mundo, glory to God in the highest. Nung siya ay nandoon sa may cross ng Kalbaryo, glory to God in the highest. As dapat po sa lahat din ang ating gagawin, glory to God in the highest. Because the Lord Jesus Christ is a very great example who giving all glory sa Kanya pong Ama doon sa langit. We should recognize that the birth of Jesus brought great glory to God. Kaya po hindi natin dapat i-undermine yung pong kapanganakan ng ating pong mahal na Panginoong Jesucristo. Diba? Lagi po natin naaalala yung Kanya pong kamatayan. Pero alam niyo po ba, hindi siya mamamatay kung hindi siya mabubuhay. Nagbigay po yan ng great glory sa ating pong mahal na Panginoong Jesucristo. And notice the order here. God first, then man, then Jesus Christ brought glory to God by bringing peace
to men. Diba? Ano pong dahilan kung bakit pumarito ang ating pong mahal na Panginoon Kristo is to bring peace sa mga tao. And that glorify the Father. Ngayon po, bakit may Christmas? Lagi natin itatanong yan Bakit ba may Christmas? Bakit ba kailangan maipanganak ni Jesus na maging tao? Dahil kinakailangan ng isang perpekto, matuwid, at walang kasalanan upang magbayad ng ating mga kasalanan. He is the only perfect. He is the only righteous one na kaya po magbayad ng ating pong mga kasalanan. Lahat po tayo is disqualified. Lahat po ng mga tao disqualified. Wala tayong kakayanan. Hindi natin kayang ituwid ang ating mga sarili. Sabi po ng Romans chapter 3, verse number 10, and as it is written, there is none righteous, no not one. At dinagdag ko po yung verse number 23. I believe wala po sa slides natin yan. Pero sabi po dito, in verse number 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat po tayo bitin Diba? Lahat po tayo kapos. Lahat po tayo hindi natin maaabot yung tinatawag na pagtutuwid sa ating pong sarili. Kaya po sabi po sa Romans chapter 6, verse number 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Kaya ngayong Christmas mga kapatid, kahit anong matanggap mong regalo, wala yang katumba, hindi yan matatapatan yung regalo na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Sabi po dito, but the gift of God is eternal life. Yan pong regalo na yan ay walang katumbas. Siya po ay perpekto. Tayo po ay marumi. Tayo po ay imperfect. Tayo po ay disqualified. Wala tayong kakayanan. Only Jesus Christ ang qualified. Sabi po ng Romans chapter 5, verse number 18 hanggang verse number 19, therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Dahil lamang po yan sa Panginoong Jesucristo. That's why we have Christmas. Diba? Christmas is not all about celebration. Ang Pasko po ay hindi patungkol lamang sa mga pagkain. Ang Pasko po ay hindi lamang patungkol sa mga magagandang bagay na gusto nating gawin. Ang Pasko po ay patungkol sa Panginoong Jesucristo na siya po yung isang nag-iisang righteous para po tayo ay bigyan ng buhay at buhay na walang hanggan. Matthew 1:21. Sabi po ng Bible, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. That's why Jesus Christ ay pinanganak to save us from our sin. Sabi po ng Luke 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ayan po yung dahilan. Hindi kaya may Pasko dahil sa atin, hindi kaya may Pasko dahil sa mga regalo, hindi po yun. Ang dahilan kaya may Pasko, para tayo ay mailigtas po sa ating pong mga kasalanan. Sabi ng kanta nga the great Creator became my Savior. Ginawa na tayo ng Panginoon, binigyan na tayo ng buhay, and yet, siya pa rin ang tanging makakapagligtas po sa atin. But people are so busy. Hindi sila busy doon sa newborn king. Some people, family, and even the brethren in the church, folks, are very busy in decorating our houses. Tama? Very busy tayo. Pinapaganda natin lahat ng sulok ng ating bahay, no? Magmula sa kisame hanggang doon sa flooring, lalagyan mo yan ng Christmas lights. Punta kayo sa Subic, sa bandang Sambales, na Pastor Jola na po.
Grabe yung mga Christmas lights nila doon po, yung decoration nila. Punong-puno yung kanilang munisipyo. Ang ganda pagkatingnan nyo po. Ganon po ang tao. We are very busy sa mga pagde-decorate ng ating pong bahay. And even our workplace, di ba? Meron pa yung mga tinatawag na paligsahan eh. O kung sinong pinakamaganda, mananalo. Di ba? Pagandahin natin yung ating mga workplace, pagandahin natin even ating pong mga simbahan. We are so busy. Even sa pagbabalot ng ating mga regalo. Amen? Ngayon pa lang may nagbabalot na ng mga regalo. Diba, inahanda na natin, binibili na natin, para makamura tayo, mas maaga tayong bibili. Pine-prepare na natin lahat yan. Pero, hindi natin naalala yung newborn king. A king without a crown. Some are busy preparing yung mga ingredients. Kahit na 500 lang daw, kasya na, ano po. Very busy. Pag 500 lang binigay sa'yo, sa pagkakasaya mo, grabe yung pagkakabisi mo nun, di ba? Hanap ka ng mga good deals nun, yung mga patapon na gulay sa may palengke, di ba? Bili ka doon sa may lumang palengke, hanapin mo yung mga pinagtanggalan ng mga repolyo. Yung malabo kayo pinagbalatan dyan kasi 500 lang yung budget ko sa Noche Buena eh. Di ba? Hanapin mo yung mga giniling na mga, di ba, mga hindi na maganda. 500 lang yung budget mo eh. Very busy tayo sa mga bagay na yan. Ano po? So, anong gagawin natin ngayon pong Pasko? Na nalaman natin ang Panginoong Hesus ay pumarito para sa atin na Kanyang gustong iligtas. At kung tayo po iligtas, anong klaseng celebration ang gagawin natin ngayong Pasko? Amen? Maraming mga mananampalataya po ngayon, ina-undermine lang yung celebration ng Christmas. Pusahan tayo, merong magbibideo okay sa atin, no? Amen? Hindi natin matatago yan. May Facebook, pag nagkamali ka, sobrang ka ng saya, na-live mo yan, patay ka. Nakita na. Diba? Pero alam niyo po ba, kahit di makita ng pastor, ng mga kapatiran natin, merong Diyos na nakakita. How we celebrate Christmas. Diba? Minsan may countdown pa tayo niyan, 11:59. Yan na, countdown na tayo. 10, 9, 8, pagka 0 na, pagka 1, kainan na. Hindi na natin naalala yung Panginoon. We don't even pray. Diba? Hindi tayo nananalangin. Hindi natin inalala na ang Pasko ay hindi po patungkol lamang sa ating pong celebration. Christ must be the center of our celebration. Alam niyo po ba, hindi lang dapat Pasko birthday. Kasi itong Pasko, birthday of the Lord Jesus Christ, di ba? Even though hindi yan talaga yung exact date sa study. Hindi yan. May nagsasabi ng mga commentary na somewhere in September, iba-iba sila Pero kung titrace nyo po yung Pasko, medyo mahirap. Yung tunay na kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Trace nyo po yung first taxation na nangyari dun sa Roman Empire. Doon natin matitrace kung kailan yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Pero what I'm trying to say is hindi lamang dapat Pasko. Diba? And even our birthdays, how we celebrate our birthdays. Diba? Hindi natin napasalamatan yung Panginoon. Diba? Kain tayo agad. Labas tayo sa ganito, labas tayo sa ganyan. Kahit po hindi birthdays, kahit anong celebration, dapat ang Kristiyano, meron pong Christ-centered celebration. Diba? Sa ating pong buhay. At we fail. Tayo po ay lumalagpak dyan. Lahat po tayo, di ba? Ako, ikaw, lumalagpak tayo. Pagka tayo po kasi ay sobrang sumaya, medyo delikado. Amen? Nawawala tayo sa boundaries. Nawawala tayo sa limitation po natin pagka sobrang saya po natin. Now, firstly, sa ating pong pag-aaral, glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Tunay po ba na naibibigay natin yung glory lahat sa Panginoon? Or we take the glory? Or we even give the glory to the inaanak? Minsan kay Satan, kay Santa. Diba? Minsan kinukuha ni Santa yung glory na dapat sa Panginoon Amen? Naalala niyo po, yung mga bata pa po tayo,
Meron tayong pinapanood na lumilipad yan. Di ba? May mga deer siyang kasama, may dala siyang mga gift. Di ba? Hindi po siya yun eh. Si Satan po is a deceiver. Huwag po tayo magpadaya sa kanya. Di ba? Santa. Ilipat mo lang yung isang letter doon, Satan yun. So, hindi po dapat maagaw ang glory ng Panginoon. Ito po ay para sa Kanya. Firstly, sa ating pong pag-aaral, anong dapat nating gawin this Christmas? Sabi po sa verse number 19, Luke chapter 2, verse number 19, di po tayo magiging mahaba ngayong gabi, amen? Luke chapter 2, verse number 19, babiyay pa po sa Sir Sarel eh. Kaya medyo iksian po natin yung ating pong preaching. Ano po? But Mary kept all these things and pondered them in her heart. Firstly po, let us ponder upon the birth of Jesus Christ. Pag sinabi pong ponder, mga kapatid, mga kaibigan, ang ibig sabihin po ng ponder sa Tagalog, it means pagbulay-bulay. Mag-isip-isip patungkol sa kapanganakan ng ating pong mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Sino kaya dito nakakaalam sa atin o nagbulay-bulay sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Di ba? O nabasa lang natin, o pinanganak ang Panginoong Jesucristo, that's it. Hinalukay po ba kaya natin yung pong kapanganakan ng Panginoong Jesucristo? Madalas, ang naalala natin katulad po na sinabi ko kanina, sa ating pong mahal na Panginoong Jesucristo ay yung kanyang kamatayan lamang. Pero alam niyo po ba, importante din yung kanya pong kapanganakan. His incarnation. Pag sinabi pong incarnation, yung pagkakatawang tao ng ating pong Panginoon. That is very important, the doctrine of incarnation. Minsan iniisip natin, sa ating buhay po, yung mga tema ng Christmas natin. Iba-ibang tema ng Christmas, di ba? Lang yung ponder natin sa buhay natin eh. May White Christmas, di ba? Iba-ibang mga Christmas, iba-ibang mga tema, di ba? Meron mga tema ng mga ilaw na Christmas lights, dito yung mga candies, dito yung iba-ibang mga tema iniisip natin. Di ba? Napakagaling natin pagdating sa mga ganyan pong bagay. But how about ponder upon the birth of our Lord, not only Lord, Savior Jesus Christ. Ponder upon the birth of our Lord, Savior Jesus Christ. Sabi po dito, dapat ngayong Pasko, si Kristo ang angat, hindi ang tao. Dapat ngayong Pasko, si Kristo ang angat, hindi ang tao. Letter A po sa ating pong ponder upon the birth of Jesus Christ is the Holy Conception. Di niyo po ba alam, o marahil alam niyo po, na ito pong si Mary ay nagkaroon ng Holy Conception? Amen? Bakit po kailangan ng Holy Conception? Sabi po ng Matthew chapter 1, verse number 20 hanggang 23, di ko po mabasa dyan, Miss Abby, pero salamat sa iyong, Miss Abby, sa iyong effort. Sabi dito, but while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of what? The Holy Ghost. Bakit kailangan? Na kailangan yung pagbubuntis ni Mary sa Panginoong Jesucristo ay banal because He is the Son of God. Amen? He is the Son of God. Alam niyo, hindi magiging kapanipaniwala pag ito sinabi anak ni Joseph. Amen? Sabi po sa Bible, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. So the Holy Conception. Ano po? Pangalawa, makikita po natin dito, letter B, His humble birth. His humble birth. Di ba kanina nga, a crown without a king. Pambihira naman yan, hari. Pero okay lang sa kanya na dun sa ipanganak sa may manger.
Okay lang sa kanya dun siya ipanganak sa sabsaban ng mga hayop. It picture the humble incarnation of Jesus Christ. Amen? Bakit niya ginawa yon? For us na maging pattern natin in our life also to be humble. Amen? Kaya ngayong Christmas, maraming nasasaktan eh. Diba? Kaya ngayong Christmas, maraming tinatawag dito, comparing. Diba? Why not di ka na mag-humble? Kung wala, diba? Kung meron. Sa iba, merong gift box ng Noche Buena. Sa atin kung wala, dito sa Olongapo, wala. Diba? Huwag nating asahan. Minsan kailangan natin mag-humble when it comes sa celebration. Tama? Minsan mangungutang pa tayo, lalo pag birthday natin, utang tayo niyan. Diba? Ngayon Pasko, maraming mayayabang po ng mga tao, ha? Diba? Kahit walang panghanda, uutang. Diba? Wala kang panghanda. Wala nga eh. Anong gagawin mo? Magmamayabang ka? Diba? Uutang ka para may panghanda ka sa Pasko. Pagdating ng January, may utang ka na. Diba? Kung wala po, wala. Ang Panginoong Diyos po, ang Panginoong Kristo, hindi siya umangal doon sa may manger. Ano po? Kahit na doon lamang po siya ipinanganak sa may manger. Pangatlong bagay po na makikita po natin dito, the harmonious plan of His birth. The harmonious plan of His birth. Pag sinabing harmonious, mga kaibigan, mga kapatid, ito ay tumutugma. Nagsisynchronize. Saan to tumutugma at saan to nagsisynchronize? In the Old Testament passage of Scripture. Amen? The prophecy. Kanina po binasa ng ating pong scripture reader, Isaiah chapter 9, verse 6 hanggang 7. Sabi doon, for unto us a child is born. That is a prophecy. Amen? At ito ay nag-harmonize sa New Testament. We need to ponder upon the birth of our Lord Jesus Christ. Ano po? Yung kanya pong harmonious plan, at makikita po natin yan, doon pa lamang po sa very first book of the Bible. Ano pong unang book sa Bible? Genesis. Amen. Genesis chapter 3, verse number 15, the proto-evangel. Diba? Na yan dyan, sinabi na yan dyan. Yung pong, merong pong, sabi po dito, basahin po natin, Genesis chapter 3, verse number 15. Hindi ko po yan nasa Miss Abby, pasensya ka na. Nadagdag ko lang po yan. Genesis chapter 3, verse number 15. Sabi ng Bible, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So diyan pa lamang po sinasabi na merong Diyos, merong tagapagligtas, merong tatalo kay Satan. Amen? Maging sa Micah chapter 5. Tingnan po natin sa Micah chapter 5, verse number 2. Alam niyo po kung saan po nanggaling po ang ating pong mahal na Panginoong Jesucristo? Basahin po natin. Ang kanyang pinanggalingan pong lugar, mga kaibigan, mga kapatid ko po, ay hindi po malaking lugar. Amen? Kaya ngayong Christmas, hindi dahilan maliit yung bahay mo. Di ba? Hindi dahilan malaki yung bahay mo. Ang dahilan, nandiyan ba si Kristo sa bahay na yan? Micah. Basahin po natin, Micah chapter 5, verse number 2. But thou, O Bethlehem, Ephratah, though thou be little among the 1,000 of Judah, yet out of thee shall become forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from of old, from everlasting. So diyan po sa mga Old Testament scripture na yan, makikita natin yung pong synchronized, harmonious plan of the birth ng ating pong mahal na Panginoong Jesucristo. Luke chapter 2, verse number 11. Balik po tayo sa Luke chapter 2, verse number 11. At sabi po ng Bible, for unto you is born this day. Nagtatama po ba sila ng Old Testament scripture?
Nagtatama po, ano po? Sabi po dito, for unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Alam niyo po, ang Old Testament Scripture at ang New Testament Scripture, hindi po yan nagtatalo. Lagi po yan nagtatama. Amen? Ang tanong po ngayong Christmas sa atin pong bawat isa, this coming Christmas, tugma kaya yung mga plano natin sa plano ng Diyos? Diba? May mga plano na po tayo ngayong Christmas eh. Ngayong Christmas, ganito, pupunta tayo sa lugar na ganito, punta tayo sa ganyan. Diba? Anong meron sa lugar na yan? Yan ba ay tugma sa plano ng Diyos? Yan ba ay nag-harmony sa plano po ng ating pong mahal na Panginoong Jesucristo? Not only ponder upon the birth of our Savior Jesus Christ, secondly po sa ating pong pag-aaral ngayong gabi, praise the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba itong Pasko, hindi dapat tayo yung mapuri. Amen? Hindi dahil maganda yung pagkakaayos mo. Alam niyo po ba minsan kaya tayo nagpapaganda ng mga bahay natin, ng mga decoration natin, para mapuri tayo eh. Grabe yung ano niya, no? Yung bahay niyan, grabe yung mga Christmas lights na nilagay niyan. Ang mamahal niyan. Pumunta pa yan doon sa may factory. Di ba? Para makabili lang ng mga Christmas lights na yan. Di ba? Hindi dapat tayo yung napupuri. Hindi dapat tayo naiaangat. Ngayon pong Pasko na ito, sabi po ng verse number 20, and the shepherds returned, glorifying and praising God for all the things that they had heard and seen, as it was told unto them. Napatunayan po ng mga shepherds na totoo. Balik tayo sa verse number 8. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flocks by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy. Yung sinakita po natin, sinabi sa kanila ng anghel, at yung Shekinah glory ng Panginoon, at napatunayan nila in verse number 20, sabi ng Bible, they praising God. Dapat po sa ngayong Christmas, we praise the Lord. Amen? We praise the Lord. This Christmas, let us reflect sa Kanya pong love. Amen? Reflect. Pag sinabing reflect, sasalaminin mo yung mga ginawa ng Panginoon. You know why? Bakit merong merong kapanganakan ng Panginoong Yesus? Because of His love. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Reflect tayo sa pagmamahal ng Panginoon, mga kapatid. Not only sa Kanya pong pagmamahal, reflect tayo sa Kanya pong awa. You know why? Kaya siya pumarito sa mundo? Dahil naawa siya sa iyo at sa akin. Amen? Because doon po sa account ng Genesis, we are headed and bound to hell. Dapat po tayo i-punish. Pero salamat po sa awa ng Panginoon. Amen? Not only love, mercy, but also for His grace. Sa Kanya pong grasya. We may see in the passage a detailed account of that great act of self-renunciation ng Panginoong Yesus. Pag sinabi pong self-renunciation, pag-aalis ng karapatan. Kaya nga, a crown without a king. Di ba? Kumbaga, tinanggal niya. Pupunta ka sa Philippians chapter 2, in-empty niya yung sarili niya doon na mapapunta sa kamatayan. Di ba? Dito naman sa kanyang kapanganakan, ay tinanggal niya po yung kanya pong karapatan para lamang po sa atin. And that is what we call grace sa ating pong buhay. Amen? Grace po yan ng Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 8, verse number 9. 2 Corinthians chapter 8, verse number 9. Bukas po tayo ng Bible. Sabi po dito, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich. Huwag po natin kakalimutan, mga kapatid, mga kaibigan, na ang Panginoon po mayaman.
Sa langit, mayaman na siya. Ang trono niya, ginto. Ano po? Ang nilalakaran niya doon, ginto. Lahat sumusunod sa kanya. Pero sabi dito, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes. Para sa kapakanan mo. Tapos ngayong Pasko, hindi man lang natin maibigay yung glory sa Panginoon. Amen? Tapos ngayong Pasko, hindi man lang tayo makapagpuri sa Panginoon. He became poor that ye through His poverty might be rich. Alam niyo po ba mayaman tayo? Kasi niligtas tayo ng Panginoon eh. Amen? Sa kanyang paghihirap, mga kaibigan, mga kapatid, the poverty and hardship mark His nativity. Pag naisip mo yung kapanganakan ng Panginoon, ano pong naiisip mo? Anong naalala mo? Di ba, sabsaban? Manger? Ay, naalala natin eh. Yung parang kahirapan, di ba? Ng ating pong mahal na Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba para kanino yun? Para po sa atin. Para po sa atin yun. Not even a house to shelter. Walang bahay na masilungan. The inn was full. Yung mga inn noon, yung mga bahay, pahingahan noon, lahat yun puno kasi meron tinatawag na magkakaroon ng magbabayad, lahat nag-uwian sa mga probinsya nila, magbibayad ng mga tax. Diba? Puno lahat. Now, ngayong Pasko, bukas ba ang bahay natin para sa ating pong mahal na Panginoon? And it was a stable that first covered His head. Di ba pagka bagong panganak ang baby, lalo na sa hospital, anong ginagawa po? Pagkabuhay yan, pinalo yan, umiyak yan, anong ginagawa nila? Nililinisan yan, di ba? Isipin nyo na lang anong pinanlinis kay Jesucristo nung siya'y pinanganak. Anong pinampunas sa katawan niya? Amen? Anong pinambalot sa ulo niya? Anong pinamputol ng cord niya? Isipin niyo po yan, di ba? His head and manger that form His first cradle. Anong nagduyan sa Kanya? Yung manger. Manger. Di ba? Tayo po, nung pinanganak tayo, kahit mahirap tayo, grabe yung pag-prepare na magulang natin. Amen? Grabe, ingat na ingat. Naalala po ba, Miss Nori, no? Marami ka pong anak. Ingat na ingat po, di ba? Ingat na ingat tayo. Kailangan walang matigas na bagay sa paligid ng crib. Lagyan mo yan ng malalambot na mga bagay, foam, di ba? Bibili ka ng Uratex. Noong panahon po ni Jesucristo, nung siya'y pinanganak, wala pong ganun. Nakahiga siya doon sa may manger. At yun ang kanya nagsilbing comfort. Tayo, very comfortable tayo eh. Diba? We are so much na pinagpala po ng ating pong Panginoon. I hope this Christmas, it should be Jesus Christ who occupied our celebration. Occupied. And then thirdly po, ngayon pong gabi, amen? Natay ko sa Sir Jerknel mag-amen pagka mga ganyang ano eh. Yan. Thirdly po, sa ating pong pag-aaral, not only ponder upon the birth of our Lord Jesus Christ, secondly, ano po yung pangalawa? Praise the Lord Jesus Christ. Thirdly, tonight, proclaim the Lord Jesus Christ. Proclaim the Lord Jesus Christ. Ngayon po, magkakahiyaan yan pag Christmas. Amen? Andyan yung mga pinsan, andyan yung mga iba-ibang mga kamag-anak, di ba? Minsan nagsasama-sama yan, reunion yan. Mukhang alanganin ako mo itong mag-share, di ba? Challenge ko nga po yung misis ko, uwi kami. Amen? Tuloy na tuloy ang uwi namin ni Miss Dayan. Amen? Challenge ko siya, mag-share ako dun. Mag-share ako dun pag pinayagan ako ng ano ko, ng magulang mo. Di ba? Dapat ganun. We proclaim the birth of our Lord and Savior Jesus Christ. We proclaim the gospel, ng ating pong mahal na Panginoong Jesucristo. Verse number 17 hanggang verse number 18. The Bible says,
And when they had seen it, they what? They made known abroad the saying which was told them concerning this child. Noon pa lang may nagsabi na sa kanila. Balikan niyo ulit yung Luke chapter 2, the angel. Alam niyo po ba, the first evangelist is the shepherd. Amen? The first evangelist is a shepherd. They made known abroad yung kanila pong natunghayan, yung kanila pong nakita, yung kanila pong naranasan. And all they that heard it wondered of those things. Namangha sa mga sinabi nila. Alam niyo po ba, pagka tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon, dalawang bagay ang pwedeng maging resulta. Mamangha ang tao o magalit ang tao sa atin. Dalawang bagay po pag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. They proclaim the Lord Jesus Christ. Sabi po dito, dapat hindi kung ano-ano yung mga pinagyayabang natin. Amen? Minsan may bago tayong sapatos, pagyayabang natin yan eh. My day, di ba? May bago tayong kung ano-ano, my day. Di ba? Ganyan tayo mga tao. Pero alam niyo po ba, instead na yan yung mga pinagyayabang natin, why not hindi natin i-proclaim ang ating pong Panginoong Jesucristo sa mga tao? Meron nga tayong kanta eh. Natanong ako ni Michelle Nobel kanina kasi siya nag-print ito. Kakanta ka ba, kuya? Sabi niya sa akin. Hindi, grabe. Hindi ako kakanta. Sabi po dito, Hark the herald angels sing. Glory to the newborn King. Glory to the newborn King. Pag sinabi pong herald, it means one who makes public proclamation. Minsan nahiya tayo, di ba, pag public na. Secret lang, share ko si Jesus, secret lang. Pero pag public, nahiya tayo. Di niyo po ba alam, ang mga Kristiyano dapat tayo ay herald. Di ba? Tayo ay proclaimer. Nagbibigay ng mga informasyon patungkol sa ating pong mahal na Panginoong Jesucristo. Herald might be substitute for preacher, kung inyo pong aaralin. Amen? Sabi po ng 1 Timothy chapter 2, verse number 7, kung meron po tayo sa slide, whereunto I am ordained a preacher, a herald, and an apostle. I speak the truth in Christ. Pag tayo naman ay nagpro-proclaim, dapat merong truth. Amen? We always base sa katotohanan. Sabi po dito, and lie not, a teacher of the Gentiles in faith and verity. We should proclaim ang ating pong Panginoon na meron pong katotohanan. 2 Timothy chapter 1, verse number 11. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles. Tayo po dapat ay ganyan. We need to preach righteousness. We need to preach Jesus Christ, for He is the righteous. 2 Peter chapter 2, verse number 5, the Bible says, and spare not the old world, by save Noah, the eighth person, a preacher of righteousness. Si Noah po, preacher of righteousness siya di ba? Ang kanyang pinapangaral ay mga patungkol sa sinasabi ng Panginoon, bringing in the flood upon the world of the ungodly. You know why? Yung kanya pong family ay na-saved during that flood? Because he preached the righteousness. He preached repentance. Kaya yung mga tao na pahamak, they don't want to hear ng righteousness ng Panginoon. Ngayon po, anong dapat nating gawin? Anong ipoproclaim natin? Sabi po dito, letter A, proclaim the Lord Jesus Christ, proclaim that in Christ there is peace. Amen? Marami pong tao na walang kapayapaan. And ngayong Pasko po mga kaibigan, mga kapatid, marami tayong mga kasalumuhang mga tao na masaya. Sabi nga, may narinig ako, hindi lahat ng nakatawa masaya.
Hindi lahat ng tumatawa, may ngiti sa kanila pong mga labi ay merong kapayapaan. Deep inside in their hearts, when they go home alone sa kanila pong mga bed, sa kanilang mga room, meron silang kalungkutan. There is a missing peace, and that peace is the Lord Jesus Christ. Babalikan po natin na Isaiah chapter 9, verse number 6. Ano po? For unto us a child is born, unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Wala pong ibang magbibigay ng kapayapaan sa bawat isa sa atin, kundi ang Panginoong Jesucristo. Philippians chapter 4, verse number 6 hanggang verse number 7. Be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God. Amen? Yan po yung kailangan natin, the peace of God, which passeth all understanding, kahit magulo, kahit kung ano-ano mga nasa environment mo, there is peace that passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Proclaim the word that in Christ there is peace. Proclaim that in Christ there is hope. Diba ang kanta kanina, bring hope to the hopeless. Marami walang pag-asa. Diba? May kaibigan ako, walang peace, walang pag-asa, gusto magpakamatay. Ang gagawin natin? Sabihin sa kanila na merong peace, merong pag-asa. And that is the Lord Jesus Christ. Pangatlo po, letter C, that in Christ there is salvation. There is salvation. There is no other name given among men whereby ye must be saved, but only the name of the Lord Jesus Christ. Luke chapter 19, verse 9 hanggang verse number 10. And Jesus said unto him, Take this day is salvation, come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sabi po ng Romans, jump tayo ng konti, Romans chapter 1, verse number 16, For I am not ashamed. For I am not ashamed. Huwag tayong mahiya to proclaim. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God unto salvation. Kahit anong sipag natin, di ba? Kahit anong pakikisama natin sa mga tao, hindi yan maliligtas without the gospel of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Kahit anong libre mo dyan, hindi yan maliligtas without the gospel of the Lord Jesus Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. Also to the Greeks. Glory to God in the highest. We must ponder upon the birth of our Lord. We must praise the Lord Jesus Christ. And thirdly, we must proclaim the Lord Jesus Christ. Proclaim that there is peace in Him. Proclaim that there is hope in Him. Proclaim that there is salvation through the Lord Jesus Christ. Sa ating pong conclusion, pagtatapos po ngayon pong gabi. How do we celebrate Christmas? How do we celebrate Christmas? Ang plano ba natin kasama ang Panginoon? O hindi? Plano namin this Christmas sa SBMA kami. May fireworks doon, maganda ang lugar doon, di ba? May banda doon. Anong plano natin ngayong Christmas? It should be acknowledging Jesus Christ. It should be adoring Jesus Christ. It should be announcing Jesus Christ. You might be celebrate Christmas without the Lord Jesus Christ. But I tell you mga kaibigan, mga kapatid,
that Christmas is lonely because there is no Jesus Christ in it. Amen? Glory to God in the highest. Nabibigay po ba natin yung kalwalatian, glory sa Panginoon when we celebrate Christmas? Are we going to promise sa ating pong mahal na Panginoon ngayon pong darating na Pasko? Panginoong Jesus, ngayon pong Pasko na ito, we're going to give glory to you. Balik po tayo sa introduction natin as we close. Sabi po ng ating introduction kanina, it glorifies the Father sa kapanganakan ni Jesus. Alam niyo po ba, pagka inuuna natin si Jesucristo, it glorifies the Father too. It glorifies the Father too. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pribileyo, Lord, na iyong pinagkaloob to share your word, the gospel, your birth, and even your death po, Panginoon. Lord God, we thank you, Lord, because ikaw po'y pumarito sa lupa with a humble coming. Napakababa niyo po, Panginoon. Binaba niyo po yung sarili niyo nung ikaw po'y pinanganak. And even doon po sa kamatayan, ay nag-humble ka po, Panginoon. Lord, ngayon pong Pasko na ito, tulungan niyo po kami na kami po ay mag-celebrate na mag-glorify ka namin sa aming pong celebration, Panginoon. Sa aming pong family. At sa lahat ng aming mga activities po, Panginoon Diyos, na gagawin. Lord, you may forgive us sa aming mga nagawang pagkakamali na hindi ka namin nag-glorify sa mga nakaraang pong Christmas, Panginoon. Lord God, ikaw po manguna sa bawat isa, Panginoon, sa amin. Marahil meron po sa kalagit namin, Panginoon, na wala pa rin pong kapayapaan. Still, nawawalan ng pag-asa sa buhay. Or even, Lord, maybe, lost and undone, di paligtas po, Panginoon. Lord, ngayong gabi, na ikaw po ang pumukaw sa puso ng bawat isa. Maging sa amin pong mga Kristiyano na, Panginoon, tulungan niyo po kami na kami po'y maging isang katulad mo. Ang iyo pong manner and conduct, Panginoon, nung ikaw po'y nandirito sa lupa. Thank you, Lord, for the Bible na amin po laging nababasa, na nagiging salamin namin sa amin pong buhay, Panginoon. Hindi po nagiging sandata sa ibang tao, but first, Lord, sa amin pong mga sarili na muna po, Panginoon Diyos. Ikaw pong mag-bless, Panginoon, ng mga remaining na minuto po ngayong gabi, at binabalik namin sa iyo lahat ng papurit pa salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Pastor Jalmer.